Meron tayo ditong sample ng bad dataset and ito yung structured dataset. And you will be surprised no as to what you can do kapag marunong kayong mag-restructure ng mga dataset. So as a beginner, i-avoid natin yung paggamit ng merge and center kapag nasa loob ng mga datasets. So we have here two kinds of dataset. Ito yung normal range natin ha. Tapos mamaya meron tayong gagawing table. Hindi po ito table ha. Sa terminology ng Microsoft Excel, hindi po yan considered na table. Tayo kasi kapag meron tayong nakitang data, 'di ba, anong una mong ginagawa? Sineselect mo 'yan, tapos pumupunta ka na kaagad dito sa borders, 'di ba? Tapos pag binorders mo na, kinukulayan mo kaagad yung headers niyan. Right? Tapos hindi ka masaya pag walang kulay yung headers eh. Tapos ibo-bold mo pa yan, tapos isa-center mo. Tapos ilalagay mo yung filter buttons. 'Di ba ganyan tayo mag-umpisa sa mga spreadsheets natin, right? Pero kahit na gawin mo yon, nasa loob ka pa rin ng isang normal range. Ang indicator na nasa normal range ka guys, kapag nagagamit mo pa rin yung merge and center. Tandaan nyo yan ha, kapag nakakapag-merge pa kayo ng cells, ibig sabihin, yung data mo nasa isang normal range lang. Bakit ba bad data set yan? Ang ganda nga tingnan, ang dami-daming kulay, eh yung structured data set dyan, ang boring-boring tingnan, di ba? Unang-una, di ba, may mga naka-merge dyan. Tapos, meron tayong 3 rows para sa headers. Ang mga tables, no, dapat iisa lang yung headers niyan, kagaya nito. Isang row lang palagi. Tapos, huwag kayong mag-merge. Ito lang dapat yung itsura ng mga headers ng mga dataset natin. I-click mo sa loob, no, yung data, isang cell lang ha. Tapos i-press natin yung Control T. That's T for table. Lalabas to, 'di ba? So madedetect niya 226 tapos naka-check dito yung my table has headers. Kasi nakita ng Excel, oh, maayos yung data, naka-structure. So i-check niya kaagad yung my table has headers. And make sure naka-check to my table has headers and then press enter or click OK. Isang shortcut key lang, Control T, may borders na yan, may kulay na yung headers, naka-bold pa, may filter na kaagad. Ang Control T, ibig sabihin nun, table. So, punta ka dun sa insert, tapos meron dito table. Ngayon, kapag naka-click na yung table, may makakita ka ditong table design. Yung table design, hindi mo makikita yan kapag naka-click ka sa labas. So, kailangan click mo sa loob yung table, punta ka sa table design, pwede mong i-on and off yung banded rows. Kung ayaw mo nang nag-alternate yung kulay, pwede mo siyang i-on and off dito. Okay? O kaya naman, pwede mo siyang i-click dito. May mga table styles pa dito. So, pwede dyan, i-on and off mo yung banded rows, banded columns. Explore nyo lang yan, guys. Banded rows, banded columns. Pwede mong baguhin yung mga light shades or medium shades dito. Pwede mong baguhin yan. Eh, coach, bakit ba puro orange at saka yellow yung nandyan? Ganito binabago. Sinadya ko na orange and yellow yan. Kung ayaw mo ng orange and yellow, gusto mo pink, purple, ganyan. So, punta ka dun sa page layout. Baguhin mo yung colors dito. Gusto ko po blue, ayan. Pag ginawa mo siyang blue, magiging blue and warm yung mga nandito na choices mo. Reminder lang po na apektuhan dyan buong file ha. Hindi yung lahat ng Excel sheets mo. Yung file lang na to ang magbabago ang color theme. This is your table. Hindi po table yung kanina. Normal range ito. Make sure guys na naka-click kayo dito sa loob ng tables. Kapag your range is formatted as an Excel table, hindi na kayo makakapag-merge. Hindi mo na siya makiklik kasi bawal na. Bawal nga yung merge na yan. Tigilan nyo yan, kaka-merge nyo ng cells. Ha? Disable siya kasi bawal na daw, sabi ng Excel, kasi nakakasira ng datasets ang merging ng cells. Check natin yung benefits ng table. So, dito sa after po ng revenue, type mo dito month tapos enter mo. O year. Enter. Yan. Ganon. Ganon yung Control T. Nag-a-add siya, nag-extend siya, di ba? Why do we need to use Control T? Para mas maganda lang ba yung spreadsheet? Hindi naman. Pero guys, nakakatipid, di ba, ng oras, no? Hindi na tayo masyadong
magma-manual. Ayaw natin ng manual kasi sayang sa oras, marami pa tayong trabaho. Reminder lang po sa Control T. Ang Control T kanina kasi, 'di ba sabi ko, i-click mo muna yung isang cell tapos Control T. Yung click ng isang cell, applicable lang 'yon kung wala kayong blank rows tsaka blank columns, kung walang gaps. Pero kung may mga gaps kayo, malaking problema 'yon. Kailangan niyo munang ayusin yung mga gaps bago kayo mag-Control T, no? O kaya, se-select mo muna yung data bago mo i-Control T. Huwag mong gagawin yung Control A, sinelect mo yung buong sheet, tapos nag-Control T ka. Magka-crash na yung Excel mo. Kapag magko-Control T kayo, make sure po nasa loob kayo ng data or nakaselect yung data. Yung sa home, yung format as table, pareho yan ng Control T. Ang maganda lang sa format as table, guys, is makakapili ka na kaagad ng style bago siya mag-format. Yun yung maganda sa format as table. Pareho lang po yun.